am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Hindi na po itinuturing na super typhoon ang Joint Typhoon Warning Center ng USA ang bagyong Karen. Pero nananatili pa rin itong isang malakas na bagyo. Malayo man sa Pilipinas ay inulan pa rin ang maraming lugar sa bansa, lalo na dito sa Metro Manila. At alamin natin ang latest tungkol sa lagay ng panahon mula sa GMA Weather. Kasama ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Ang tani. Maris, June, patuloy ang paggalaw ng Typhoon Karen palabas nga ng Philippine Area of Responsibility. Sa uling taya ng pag-asa na mataan ng bagyo, 660 kilometers dyan sa may silangan ng Itbayat, Batanes. May lakas ng hangin pa rin itong 185 kilometers per hour near the center at bugso na umaabot pa rin ng 220 kilometers per hour. Gumagalaw ito pahilaga, hilagang kanduran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung hindi magbabago ang galaw ng bagyong Karen, inaasahang wala na ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga at tutungo na dito sa may bansang Japan. Dahil sa kanyang lokasyon, walang direktang epekto sa atin itong si Karen. Ang nagdulot ng halos magdamag na pagulan, lalo na dito sa Metro Manila, ay ang hanging habagat na hinahatak nitong si Karen. At pag nakalabas na ng PAR ang bagyong Karen, asahan na natin na unti-unti na ring hihina itong hanging habagat na siyang ngayong nagbibigay ng mga pagulan. At sa ngayon, wala na pong nakataas na color-coded rainfall warning dito sa Metro Manila ang pag-asa. Pero asahan pa rin natin na makakaranas tayo ng mga pagulan sa susunod na 24 oras, lalong-lalo na dito sa Southern Luzon, kasama na yung Mindoro hanggang Palawan, at itong western section ng Visayas. Dito sa Metro Manila, inaasahang mas gaganda na ang panahon sa mga susunod na araw ngayong linggo, pero magkakaroon pa rin ng kalat-kalat na pagulan, lalong-lalo na pagdating ng Lunes, Martes, hanggang sa Huwebes at Biyernes, asahan natin yung unti-unti na namang pagkakaroon ng mga pagulan. Para naman sa mga may balak pumalaot, inaasahan ang matataas na alon dito sa seaboards ng Luzon, lalong-lalo na dito sa northern at eastern seaboard ng Northern Luzon, kasama na ang eastern seaboard ng Visayas at yung western seaboard ng Southern Luzon. Hanggat maaari po ay iwasan munang bumiyahe sa mga nasabing bahagi ng karagatan. Para sa iba pang detalye kaugnay sa taya ng panahon, pumunta lang sa GMA News Twitter page o sa Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.